tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Napakinggan
Deuteronomio 7:7-9. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at Kanyang tinutupad ang pangako na Kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Paraon na hari sa Ehipto. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Pinili ng Diyos dahil sa Kanyang biyaya. Ang ugnayan natin sa Diyos ay hindi nagsimula sa ating sariling galing o dami, kundi sa Kanyang kusang loob na pagpili at pag-ibig na walang hanggan. Pinili tayo ng Diyos hindi dahil sa ating nagagawa, kundi dahil Siya ay tapat sa Kanyang tipan. Huwag tayong magmalaki sa ating mga espiritual na tagumpay. Manatili tayong mapagpakumbaba at mapagpasalamat dahil ang ating katayuan ay bunga ng biyaya ng Diyos, hindi ng ating sariling merito. Awit 125, 1-4. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Sion, na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa Kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. Sapagkat ang setro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing iniyukol sa mga matuwid, upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Gawan mo ng mabuti ang mabubuti o Panginoon at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ang Diyos ang ating proteksyon laban sa kasamaan. Dahil Diyos ang pumili sa atin, Siya ang nagsisilbing kuta na nakapalibot sa atin upang hindi tayo madaig ng masama at upang manatili tayong matatag. Sa gitna ng magulong mundo, ang presensya ng Diyos ay isang matatag na pader. Hindi Siya natutulog at hindi Siya umaalis sa ating piling. Kapag dumarating ang mga pagsubok o takot, paalalahanan ng sarili na napapalibutan tayo ng Diyos. Hindi kailangang manginig ang ating pananampalataya dahil ang ating seguridad ay nakasalalay sa Kanyang kapangyarihan. Roma 8:35, 37-39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapighatian o ang pag-uusig o ang tagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tagumpay dahil sa pag-ibig ni Kristo. Pinili tayo ng Diyos upang tayo ay gawing katulad ni Kristo. Sa paggawa nito sa atin ng Diyos, walang anumang puwersa na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ito ay tinitiyak sa atin ng Diyos.
kung ibinigay niya ang kanyang anak, ibibigay din niya ang lahat ng kailangan natin upang tayo ay magtagumpay hanggang wakas. Sa mga panahon ng paghihina o pakiramdam na parang tinalikuran tayo ng mundo, panghawakan ng katotohanan higit tayo sa mga nagtatagumpay. Ang ating tagumpay ay dahil hindi ihihiwalay ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin. Mateo 13:44 hanggang 49. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid, na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang pinakamahalagang kayamanan. Kalooban ng Diyos na maging bahagi tayo ng kanyang kaharian. Ito ay kayamanang higit pa sa lahat ng ari-arian sa mundo. Ngunit kalakip ng pagtanggap dito ang pagpapasya natin na mabuhay ng matuwid hanggang sa maghukom ang Diyos na ihiwalay ang mabuti sa masama. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo, ngunit ito ay sakripisyo na nagbibigay ng galak dahil alam nating ang kapalit nito ay walang hanggang kayamanan. Suriin natin ang ating inuuna. Handa ba tayong isuko ang mga humahadlang sa ating pakikisama sa Diyos? Tandaan natin na ang pakikisama natin ay sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kalooban ng Diyos na ibigay ang kaharian. Pinili tayo ng Diyos na maging kanyang bayan hindi dahil sa ating sariling merito, kundi dahil sa kanyang pag-ibig. Dahil tayo ay pag-aari ng Diyos, siya mismo ang nagtatanggol sa atin. Walang anumang pagsubok, hirap o kapangyarihan sa langit at lupa ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Ang paghahari sa atin ng Diyos ang pinakamahalagang kayamanan na bigay niya sa atin. Ang lahat ng sakripisyo ay nagiging kagalakan dahil ang ating pakikisama ay sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pinakamatalinong pagpapasya ay ang isuko natin ng lahat upang manatili sa walang hanggang pakikisama sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo
kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat